Kakaalis lang ni Tita Rica, tapos si Angela naman sumunod na rin. Eh di kumura ka na. Habang wala yung dalawang bruha, maghalugog ka na ng bahay. Confirm, Besh. Eh, di magkakilala nga si Angela at si Victor. Now na matutuloy na ang resort project, sa akin lang mapupunta ang 20 million na mapagbebentahan ng lupa. Nakita ko yung litrato ni Victor sa laptop niya, Angela. Akala niya palalagpasin ko yung panggugulyo niya sa akin. Hindi. Pistado ka na! Alam ko na ikaw yung nakasam sa akin, di ba? You're gonna pay for this, Ikit! Anong gagawin natin pag lumapit siya sa mga polis? Walang aamen, that's it. Okay. Hindi talaga sa akin yung Ikit na yun. Pambira din talaga tong mag-ina na to, eh, no? Ang galawan pang kriminal, eh. Isipin niya yun. In-scam na si Ikit. Tapos posible pa na may kinalaman yun sa pagkawala ni Aming Gani. Alam mo? Hindi, tama. Posibleng may connection lahat ng mga nangyayari sa pagkamatay ni tatay. Teka, sandali. Ano naman kinalaman ng scam mo dun sa nangyari kay Ninong Gani? Naisip niya siguro na tama ako. Sa lahat ng mga sinabi ko tungkol kay Tita Rica at kay Angela, na hindi mapagkakatiwalaan yung dalawa. Di ba? Ano ba pwede? Oo. Kaya siguro napagtanto ni tatay na wag nang ibenta yung lupain. Kaya siya nagpatawag ng meeting. Di ba? Baka yun yung pag-uusapan nila nung gabing napahamak siya sa may daanan. Baka kakausapin niya yung mga kadimoy natin na wag nang ipagbenta yung mga lupa din nila, di ba? Tapos nalaman ni Tita Rica at ni Angela na nalaman na ni tatay. Kaya siguro, pinatahimik nila ang tatay ko. Ilan pa yung hawak mong card? Apat po. Dito magkabit ka, isa dito, tapos dalawa dito. Yun, punta mo na, balikan ka mamaya, ha? Para ano. Yung, lagyan nyo ng alambre pa yung gilid para hindi anginin. Ay, Ha? boss. Yes, boss. Dito ba itatayo yung resort? Oo, sir. Di ba dapat eco-friendly resort? Hindi ko alam, sir, eh. Pinakabit lang kasi sa amin to. Ah, ganun ba? Ah, sige, thank you, ha. Okay po. Kabitan nyo yung ano dito, tapos stapleran nyo pa yung gilid. Para ano, kasi anginin yan, eh. Lagyan mo alambre dyan. Oo, sa ilalim din. Casino? Akala ko ba sabi ni Aming Gani, resort ang ipatatayo dito? Oo nga eh. Pasugalan pala. Parang wala naman sa pinangako ni Aming at ng misis niya. Eh kung ganun eh, parang niloko lang tayo ni Aming. Naku, sumalangit nawa. Pinaniwala niya tayo na mapapabuti ang pagbebenta ng lupa. Pero ginawa niya lang yun para sa pera. Teka, sandali. Dahan-dahan ka sa pagsasalita. Una sa lahat, patay na yung tao. Wala siya dito para ipagtanggol sa sarili niya. At higit sa lahat, may nakakaalam ba kung ano nangyari? Pero Badong, lupa natin ang pinag-uusapan dito. Tama. Maaaring wala na si Aming, pero di kami matitigil hanggat di nagiging malinaw ang lahat. Oo nga. Kailangan patas ang lahat. Justisya. Badong justisya. Eh, lupa nga natin yun eh. Pinaghirapan natin. Badong yun ang pundo namin, Badong. Loko yung kami. Balik niyo lupa namin. Nasaan yung mga pangako niyong paaralan na papatayo niyo para sa mga anak namin? Sabi niyo pa, aalagaan niyo ang turismo ng Daraitan. Pero yung pala, puro pasugalan lang tatayo niyo dito. Teka lang, ano bang mga nirereklamo nyo? Hindi naman illegal na kinamkam ang mga lupa nyo. Bayad kayong lahat, di ba? Ay, sigit. O, yun na, sige! Halika nga dito! Paguluhan po, sandali lang ha. Isa
isa-isa lang, mahina kalaban. Ano ba yung mga sinasabi nyo? Iit, di nyo pa nga nababalik yung pera ng mga tour guide, tapos ngayon lolokohin nyo na naman kami. Niloko kami ng tatay mo. Sabi niya, makakatulong sa kalikasan ang itatayong resort. Pero naririnig namin, kasino ang itatayo. Hindi At sabi pa na napagtanungan ko, wala naman daw talagang paaralan na ipagtatayo para sa mga kabataan natin. Eh di peke lahat ng pinangako ng tatay mo. Kulang tayo. Wait lang po. Paniwala na tayo eh. Ay, Kuya Tonyo, wait lang po ha. Wala pong pinangakong ganyan ang tatay ko. Kilala niyo si tatay, si Aming Gani. Kasi pinapahalagahan at inaalagaan niya ang integridad. Bakit naman siya papayag na magpatayo dito ng kasino? Oo, sige. Sinabihan niya kayo na i-consider niyo yung offer niya, gustong ipatayong resort dito, di ba? Pero, hindi para lokohin kayong lahat. Dahil yun yung mga narinig niyang pangako rin sa kanya. Ibig sabihin, biktima rin yung tatay ko dito. Biktima tayong lahat. Kung meron tayong dapat sisihin, alam niyo kung sino? Dapat yung mga taong nangako sa atin at hindi naman tinupad. Ito dalawa, di ba Angela? Riga, di ba? Kayo yung nangako sa amin eh. Bakit nyo sinisisi ang tatay ko? Bakit nyo kami niloko at ang buong community? Excuse me, never nagsinungaling ang mom ko at never namin kayong niloko. When I made those promises, yun naman po talaga ang original na plano with the developers. Pero eventually, nagbago yon. At alam ni Gani na resort casino ang itatayo. I even convinced him na sabihin sa inyong lahat yon, pero nagdesisyon siya na ilihim yun sa inyo para mauto niya kayo na pirmahan ang kontrata. Siguro, makakapigman siya from the developer. Kaya niya yung ginawa. Kaya siya ang sisihin ninyo. Hindi ako. Hindi ako naniniwala. Sinungaling! Mga pamilya kayo manloloko! Kaya ang dapat na sisihin dito eh. Kuya, hindi po kayo maluloko ni tatay. Hindi po siya ganong klase ng tao. Akala rin namin. Pero bakit umantok sa ganito? Kaya pwede ba, huwag mo na siya ipagtanggol? Tama! Huli-huli na kayo Kuya, eh. ito nyo ulitin ko, hindi po yun magagawa ng tatay ko, okay? Sa totoo lang, ito ha. Ito yung kontrata na, ito po yung kontrata na pinunit ng tatay ko. Ayan po, oh. Ito po yung contract to sell ng mga lupa natin dito na pinunit niya. Ibig sabihin, hindi niya intensyon na lokohin kayo. O kaya pala, pinunit naman pala eh. Diba? Sa tingin, totoo yan? Naniniwala kayo? Kasama mo lang yung ikit. Dinig din ako sa inyo eh, no? At may naka-ready pa kayo na script? Gawa-gawa mo lang yan. Hindi to script. Alam ko na mahirap paniwalaan. Kasi wala na yung tatay ko eh. Hindi niya na kayang i-explain yung sarili niya. Kaya nga nandito ako eh. Pero huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko sa inyo walang kasalanan ng tatay ko. Kailan na naman puro paasa na naman yung mga pamilya na yan. Mga sinungaling. Malaman ko ah.